Worth it pa rin ba ang MT-09 Gen 2 ngayong 2026? Kung sakto lang ang budget mo at naghahanap ka ng big bike na hindi magpapahuli sa 1000cc, pwede mo din i-consider itong MT-09 Gen 2 dahil makakabili ka na lang ngayon nito sa marketplace ng around 400,000 or mababa pa. Para sa akin, ang pinaka-balancing big bike na pwede mong magamit ay yung mga naka-inline 3. Dahil ito yung nagpi-fill dun sa gap sa pagitan ng inline 2 at inline 4. Nandito pa din yung tunog big bike na hinahanap ng mga Pinoy. Magaan din dalhin, hindi din nakakangalay dahil up straight ang postura mo dito. Bukod doon, mas tipid ang konsumo sa gas kesa sa mga naka-inline 4. Pero ang pinaka-remarkable talaga dito sa MT-09 ay yung kanyang malakas na hatak. Kaya bagay din talaga yung bansag nila dito na Master of Torque. Para sa iba, nakakatakot yung motor na may malakas na torque. Pero meron din namang ibang rider na nag-e-enjoy dito. Mas kontrolado mo kasi yung distansya mo sa ibang sasakyan kasi mas madali ka lang nakaka-overtake dahil malakas nga yung hatak nito. Based on my experience, nasa low to mid range yung lakas ng hatak nito. Kaya madali mo ding ma-hit yung 0 to 100 kph. Para sa akin, suitable lang din sa Pinas yung power nito na 115 horsepower dahil pwede talaga siyang gamitin pang city riding. Nowadays kasi hindi ka rin naman pwedeng sobrang bilis dahil baka ma-online huli ka. Kung beginner ka, huwag kang mag-alala dahil meron naman siyang tatlong power mode. So sa A mode, ito yung pinaka malakas na pwede niyang ibato sa'yo. Kumbaga, 100% yung throttle mo dito, yung throttle input mo, wala talaga siyang delay. As is talaga yan, kung anong piga mo, yun talaga yung pitik niya. So pag B naman yung pinili mo, yan guys, pwede natin sabihin na ito yung pinaka rain mode mo or beginner friendly na mode. Kasi dito medyo delay talaga yung piga ng throttle mo. Kahit anong diin mo dyan, hindi yan talaga basta-basta humihiklat. Hindi kanya gugulatin, no? Dito mahina talaga yung response ng throttle niya. Kumbaga, nalalesen yung torque mo, kaya medyo magagabayan ka niya. Pero kung gusto mo naman nung balance lang in between, pwede mong pindutin yung standard mode. So yan guys, as is lang to. So medyo punchy yung torque niya pero in a safe way. So hindi kanya to basta-basta gugulatin. Kumbaga nasa mid na yung arangkada nito, no? Unlike sa mode A, from low to mid talaga yung lakas ng hatak. So medyo may hirapan ka sa launching. Pero yan, mamimili ka na lang sa dalawa. Kung medyo may karanasan ka na, pwedeng mag-standard ka na lang muna. Pagdating naman sa kanyang traction control, ito. So ito yung button niya. As of now, naka-traction control 1 tayo. Meaning, less yung intervention ng power nito kesa sa traction 2. So yung traction 2 talaga, ramdam mo talaga na napipigilan yung wheel spin mo or yung power output mo. Kasi ang purpose nun nga, para hindi dumulas yung gulo mo, kaya pipigilan niya talaga yung wheel spin mo. Once na makadetect yan ng sliding, so ililesen niya kagad yung power mo para hindi na magtuloy sa pag-ikot yung rear wheel mo na pwedeng mag-cause ng pagkadulas. So etong traction 2, pwede to pag rain mode ka talaga, yung naulan talaga. Pero kung gusto mo talaga yung raw power at maramdaman yung pinaka 100% power niyan, pwede ka rin mag-traction off. So makikita mo naman, iilaw yan, tapos naka-off na dito. So ito yung mga ginagamit nila pag mga nagwi-wheelie na sila. Yan yung mga wheelie mode nila. Tapos naka-standard. So yan, ready to wheelie ka na. So yan yung mga technologies niya. And pagdating sa design, marami pa rin talaga nagsasabi na pinaka-best version pa rin daw ng MT-09 ay yung Gen 2. Mas nagbibigay kasi ng aggressive aura yung headlight nito na parang maangas na nakatingin sa'yo. Sleek at sharp din yung forma ng kanyang tangke at buntot. Mas lalo mo tong ma-appreciate pag nakatagilid na. Para sa iba pang specs, naka-dual caliper brakes na siya sa harap with 298mm disc at single caliper naman sa likod with 245mm disc and both brake equipped na with ABS. Sa kanyang seat height, meron itong taas na 820mm. Sa kanyang tangke, meron itong capacity na 14 liters. Sa kanyang suspension, naka 41mm adjustable fork na ito with 137mm wheel travel. Sa kanyang rear shock, naka link type swing arm na ito na adjustable na rin. Meron na ring quick shifter, 193kg ang timbang kapag naka full tank. 120 naman yung lapad ng gulong niya sa unahan at 180 naman sa likuran. Kung hanggang ngayon ang MT-09 Gen 2 pa rin ang dream bike mo, best option pa rin siya ngayong 2026 dahil kaya pa rin makipagsabayan ng looks at power nito sa mga latest model na motor.